better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Sa Iloilo City, ramdam ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Makikita ito sa mga museo at mga lumang gusaling tahimik na saksi sa mahabang kuwento na pinagdaanan ng lungsod. Ito ang Calle Real. Sa lugar na to, para kang ibinabalik sa nakaraan. Malinaw na maririnig ang ingay at mararamdaman ang sigla ng Iloilo City mula noon hanggang ngayon. Upang mapanatili ang ganda ng mga makasaysayang gusali sa Heritage District ng lungsod, isinailalim sa underground cabling ang kahabaan ng Calle Real. Dahil dito, nawala ang mga poste at buhol-buhol na kable ng kuryente. Mas malinaw na ngayong makikita ang mga lumang struktura. Ilan din sa mga makasaysayang simbahan at gusali ay napailaw na rin dito sa lungsod, na sa gabi ay mas lalong nabibigyang buhay ang arkitektura. Mas maaliwalas ang paligid, mas litaw ang ganda. Pero alam mo ba na sa likod ng unti-unting pag-unlad ng lungsod ay may isang malaking problema palang kinaharap ang Iloilo noon? Ito ay ang sistema ng kuryente. Ilang taon lamang ang nakalipas, malaking hamon sa Iloilo City ang hindi stable na supply ng kuryente. Mga lumang kagamitan, outdated substations, at mataas na system loss. Kapag mataas ang system loss, may kuryenteng nasasayang bago pa man makarating sa mga consumer. Noong 2020, pumasok ang More Electric and Power Corporation, isang pribadong power distribution utility na nag-take over sa electric supply ng Iloilo City matapos ang halos isang siglong operasyon ng dating distributor. 6 years ago, Congress decided not to renew the franchise of the private DU in Iloilo. It was an opportunity. We saw kung makatulong tayo, why not? Although I've been quite long in the industry already, I was with the transmission, specifically National Grid Corporation of the Philippines. I also put up coal-fired power plant. Having those experiences, transmission and generation, I was asked if I could run the DU in Iloilo. Now, what really shaped More Power, why it has grown, is really because of our customer focus. When we started in Iloilo sa More Power, we were just so focused in Iloilo on how to bring back the trust of consumers to the DU. I mean, how could we improve the state of operations? Because at the time, brownouts almost every day. And then pag may brownouts, I mean, it goes for how many hours? Customers couldn't call the hotline, walang sumasagot. There are a lot of problems. I was confronted with that situation when we entered. But I focused on customers in all aspects. Basta sabi ko, trabaho lang. Almost 80-85% was really into facilities. There's no magic. I mean, there's no rocket science even. What you need actually is the infrastructure. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Delivering electricity is not only about having collectors, the linemen. Well, that's one part. But the other part is that you have to have the appropriate lines. You have to have your correct size transformers. And it needs resources, capital expenditures to make sure that you'll be able to fulfill the promise. Now, if you don't have the resources for that capital expenditure, I'm sorry to say, I mean, it will be a very difficult challenge. This business is heavy on capital expenditure. Ang ano pa rin, objective pa rin of all of that at the end of the day is to give better service to consumers. We justified it naman to the regulator that even if, we are using put it more expensive equipment but of quality, and we know that this could last longer, we made sure that our facilities are really state-of-the-art for now, because technology keeps on improving. But for now, I think this is the best that we could offer. But at the end of the day, all of those are really geared towards consumer satisfaction. We needed to have that system because we want to make sure that we fulfill yung ating promise to consumers that in 15 minutes may response kayo. Matapos ang takeover noong 2020, isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapalit ng mga dilapidated o lumang electric meters. Yung mga unang ginawa dito ay yung mga metro, kailangan
kailangang palitan because there are many meters here in Iloilo City na dilapidated, hindi na gumagana. That's the point of sale, di ba? Siyempre, paano ka makakasingil ng tama kung yung metro tumigil na, hindi na umaandar ng tama, or kung mabilis, di ba? Baka na-overcharge yung customers. Both ways yon, advantage to the customer kung mabilis o mabagal, kung hindi na tama. So, kailangan calibrated. And then, there are many facilities na antiquated, luma na needs rehabilitation and upgrade. Because during the pandemic, na mabuti na lang pandemic, because may mga critical equipment na muntik nang mag-overload na. So, nagkaroon din ng time to really repair and rehabilitate most of the substations. And then, pinalitan ng mga primary lines. Sinimula ng modernisasyon ng power distribution system upang palakasin ang power system sa buong lungsod. Lahat ng mga devices na mga crucial, pinalitan namin. Tapos yung linya, pinalitan namin 3 wire yung tawag doon, yung insulated na wire. Yung purpose na is may mga ibon, may mga kahoy, hindi siya magkaroon ng problema. Kasi insulated siya eh. Wala siyang cause na mag-jump yung kuryente sa kabila or pupunta sa ground. Kasabay ng modernization na ito ay ang pag-install ng isang state-of-the-art monitoring system, ang SCADA. Ito yung state-of-the-art namin na system, which is yung SCADA. Ang ibig sabihin ay supervisory control and data acquisition. Makikita dito lahat ng nangyayari sa substation at saka sa labas na linya. May mga monitoring tayo, tsaka yung switches. Kung ano mangyayari sa buong substation, dito makikita. Kung meron tayong makita may mga problema, maaagapan agad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, real-time na minomonitor ng mga engineer ang operasyon ng power grid. Kapag may aberya sa linya, mas mabilis itong matutukoy at ma-actionan. Kapag nasira ang isang substation o may emergency, pwedeng mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan. Sa loob ng ilang oras, pwedeng tumigil ang negosyo, ospital at traffic lights. Pero paano kung may substation na pwedeng dalhin kung saan ito kailangan? The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlo's Filipino Asian Restaurant. Mayong aga, syudad, probinsya, Kabilog, kalibutan, nga mag-aupod na sa aton nga pagpangalagad sa isa naman ka edisyon sa nga programa Happening Now, The Explainer, live gapon dari sa Marlo's Filipino Asian Restaurant sa Pavia, Iloilo. Ako inyong amigo, Arnel Garcia Lumbo po nato atong mga partners. Good morning mga partners. Good morning kag isa ka manayanayagid nga adlaw sang Sabado diri sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon sa Happening Now, The Explainer. Marso 21 ug 2026 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon sa matahom nga venue sa Marlo's Filipino Asian Restaurant diri sa Pavia, Iloilo. Na lang kagigita nga makaupod ang aton sini nga mga bisita subong aga Yes. kag subong man ang aton sini nga mga viewers diri sa aton sini nga pagpangalagad. Partner JR, good morning. Yes, good morning. Kaga makita sa pasensya kay masuksok lang ko na isang sunglasses kay ginabertigo ko. Hindi ko Abi ko ng lingling hindi ko ka hindi ko ka gwanta sang glare black sang kwan, that's Silaw. why silaw galingin ulo ko basta bas matumba ko di ka budlay na. But good morning kaga pasalamat kita for Yes. sa ato nga bisita si Mr. Pareñas no Pareño. Pareño. for taking time off no kaga being here. Thank you sir, thank you gid madami nga salamat. Welcome. Yes, speaking of our guest, no, welcome naton kag tagin man nato sa kaigunan sa pagpanamyaw ato sa ding first guest para sa aton nga first edition si Sir Art Pareño, ang Air Terminal Supervisor and Public Information Officer sa Kaap Iloilo International Airport. Sir, good morning. Welcome sa Happening Now, The Explainer. Kag welcome diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant. Sir Art. Thank you, sir. Thank you sa mga gwapuhon mga upod. Sa tanan nga mga viewers. Mayong aga,
Thank you gid sa opportunity, privilege yung ginahatag niyo subong na makahatag kita sa informasyon sa mga air travelers diri sa Rion sa Iloilo. Yes. Sir Art, ano na ikaw kadugay bilang Public Information Officer sa aton sining Iloilo International Airport under sa Civil Aviation Authority of the Philippines? Well, as a public information officer, madugay na, Colonel. Alin pa sang digto ako sa National Commission on Indigenous People, Region 6, 7, and 8. I had been a information officer. Kag nagsaylo ako sa Air Transportation Office dira sa Mandurriao. And then nagsaylo ang airport sa Cabatuan. So, kumbaga, kabilya pa lang ang dira ang airport. Yes. Already been the information officer. Before siguro kita mga partners magkadto sa dugang mga balita kag impormasyon, especially development sa Iloilo International Airport, mamangkot kita nay no kay subong no nagtaas ang presyo sang petrolyo kag subong man may na-notice man kita no sa mga kauturan naton nga naga-travel pasulod sa Iloilo kag pagwa sa Iloilo nga nagausar sang Iloilo International Airport. Gusto nato ni baluon sa kay Sir Art Pareño kung kamusta ang mga travelers subong no ang volumes ng travelers nga nagagwa sulod sa Iloilo International Airport bangod man sining padayon nga pagsaka sang petrolyo nga nakaapekto man posible no sa kamahalon sang ticket subong sang eroplano, Sir Art? Unahon ta ang ang epekto no. Yes. I mean ang presyo sang sang ticket or for the information, ang presyo sang mga tickets ang airlines is not within the realm sang Civil Aviation Authority of the Philippines no, or CAAP. Ara ina iya sa CAB or the Civil Aeronautics Board no. Kung sa diin sila ang regulator sa mga airlines and all those issues and concerns regarding air travel no against sa reklamo sa mga pasahero against versus rather the airline, so wala kami sang kwadira. Anyhow, medyo apektado kami in a sense because kung mahal ang ticket, nagagamay ang pasahero. Yes. No, of course, with the exceptions ng mga need gid yang mga travel. Pero sa subong manubo-nubo ang amon flight per day. You know, when you speak of flights per day, you speak of the number of arriving aircraft and the number of departing aircrafts. Magluwas pa ina sa mga military aircraft and yung mga general aviation which is a private plane using the Iloilo Airport. So medyo nagnubo siya. Okay. So ang Sir Art, ang CAB, Civil Aviation Board, o mo ning LTFRB sang Yeah. mga airlines. Yeah. Sila nag-approve sang increases. Sila. Ano kadasig sila yung mag-approve ako? Kadasig lang yung approve. Like kung public transport ka, public utility jeep, Dugay pa. Dugay. No, in fact, ginbawi pa gani. Ang approve, no? Daw Pero delay status quo. do kadasig siya magambal yung airline nga patsaka kami. Do automatic na gani, do wala nag-agi regulation, no? Kung sa pamatyaga no bla. So down now we know, salamat kay Sir Art, that it actually goes through a process sa CAB, no? And okay na reduce ang number of flights naton. Mga pila ka porsyento ang you think sa volume sang eroplano, number of airplanes? I cannot categorically state kung pilagi ka porsyento, pero as you know, every day ara kita dira and all our flight data recorders are submitting the report daily sa no. And I have noticed sa subong daw nagahampak na lang ang flights per day nga 30 no.
30 flights per day, no? Which previously sa una na gadlaga na sa mga 33, 34, 35, no? Especially during heightened activity diri, no? Example in Dinagyang o ng mga Candelaria, etc. So sa Subong medyo nagbahar-bahar ang flights per day. And of course, kung i-relate mo sa number of traveling passengers, nagnubo-nubo gid man. How about ang sa mga cargo, Sir Art? Ang cargo, we also monitor the cargo loading. That is to say nga ang kabugaton, no, ang kadamuon, Yes. ang per Tonnage. kilo, no, ang tonnage sabi. And so regularly ang ilang Okay. Wala pagid sa wala sila significant wala reduction. sang sigaw So ang goods still moving the same, no? Only ang passenger number ang of passenger flights, no? number Passenger. traffic, as we call it, the passenger traffic, Traffic, amo na siya. Sa ang sulod ko pa man, Sir Art, may mga dalagkong development sa sulod sa airport that kamo nagpatigayon. And Yes, actually ining improvements, no. Kung makita naton, it's very visible kung magpa-airport ka mo. We have currently finishing gina install ang mga elevators, no. We have previously sa original niya nga ang elevator dira sa terminal ay nang ginagamit kidya sa pasahero, ginkuha ina, gin-remove ina, then butangan ina of another new Mitsubishi nga elevator. As well as may ginbutangan pagid, gindugangan rather. Gindugangan duha pagid adjacent sa daan nga location, no, which is replaced by a new elevator. In other words, siguro within this year or maybe middle of this year, matatlo na ina ka elevators to cater to the needs of the passenger. And mayara man kita ang daan naton nga permilang guba-guba nga naging controversial gani nga escalator, no. Escalator naton tika, you know, it's been sa June nga ni Iloilo International Airport will be 19 years, no, a solid 19 years nga serbisyo, no. 19 Daw sang San Ulang. So from the only one nga elevator, rather escalator, ginkuha ina ang daan and then ginbuslan sang bag-o, kagindugangan sang isa pagid ka bag-o from the ground to the second floor, from the second floor to the third floor. Kasi may departure na siya. Yes. So, amo na ang bag-o nga makita naton. That's why makita sa mga pasahero, if you are frequenting or makaagi ka mo sa Iloilo Airport, may mga board up kami. Kay bangod sang yabok, mga drilling, the use of mga equipments nila, medyo masok. Pero sa Subong, ang amo na ang ginabisi-bisihan naton nga ma-install na gid finally ang additional nga elevators, no. Kaysa Subong ang duha ka escalators nagaandar na. And of course, the next in line, ara naman sa ni ginaumpisa na nga inang garden na dira sa may X-ray, sa final X-ray, ginaguba na ina because that will give way to a larger final departure, no. So ang X-ray, kung makarelate ka mo sa sitwasyon, ang X-ray halin dito sa sulod-sulod, maabante ina siya, and then a glass wall will be separating that new expanded inang final departure, no. Dugangan ina siya. Dugangan siya, mga gang chair, and then a new X-ray will be installed, no. Kay daw may ara man nga dako pagid nga X-ray ang Office for Transport Security nga responsible sa pag-screen sang passengers and their hand-carried baggages and their baggages pasulod sa terminal, no. Yes, kagang immigration sa sir, din sila ibutang. Duway man sila pustogin nga permanente, bla? Yes, that's a good question, sir. Kay as of now, another improvement or development in the pipeline sang Kaap Iloilo Airport will be the construction
of the new international terminal adjacent to the passenger terminal building no nga sa subong gina-utilize man gani naton sa aton international flight. Ina nga international terminal will cater to these flights no nga international as separate may arada sila nga arada ang aton nga CIQ or the customs, the immigrations and the quarantine. They will be placed in a proper and appropriate nga mga rooms no and kaysa subong makita no masaka the line the queuing sus grabe kalawig and we can relate to that. We are conversant sa So mga the new building, sir, will cater the international yes system. nga mga pasahero no both arrival and the departure. Okay, so hindi magtalang-talang. Para hindi na mag that's the danger when you have the international and the domestic flight ang mixture no? Ang mixture of passengers sa subong iya grabe gid yang Iloilo Airport kay tama siya ka ni kumbaga abilidadan nga sa isa ka domestic airport may international kaya rada no just like Kalibo no sa Kalibo kung na maka-relate kamo ginaliso-liso lang ang ilang computer kung domestic ka ginaliso-liso lang sila Pinansin tapang immigration yes kami so amo man na ang sitwasyon sa subong that's why di kaluluoy ang aton mga Bureau of Immigration but however they are efficient as resilient sa mga challenges no nga gakatabo hopefully by the end of this year or next year maumpisahan na inang international nga terminal no nga mag-solve sa problema kaya mo ginang problema naton sir ang terminal will be under sa CAAP sir no implementation budget sa CAAP yes, ang budget kanad I think that's 290 million. Ining sa subong nga mga development iya ini ni ginpatigayon man ini ni Senator Po and then other politicians no. Tiga pasalamat gid kami. In next year which is the new terminal. Yes, it's already the CAAP na budget nga ginano. Sir, sa subong ang protocol, procedure kung magsulod sa airport no kay ang sa una gid pagsulod mo sa first door mo dan gina-screen ka na mo no. Subong anong setup sir? Ginbalik or padayon na to ang plano nga sa first screening ipaiway kag sa sunod na lang. That will be the default na no. Wala na iya sang initial because in other airports isa lang ya ang screening dili lang na iya sa aton although as a security practitioner no kahit bago ako mag terminal supervisor I am the head sang civil sang CAAP security intelligence no so pabor tani na ang damo but of course with the predicament balas ang aton yang airport nga both domestic and international ang queuing sang pasahero perti kalaba so may experience yun ma-recall nyo siguro nga lindri sa may departure nagkalambot ya ang linya sa arrival to so ina kon may initial screening so the good acting pa siya sadto sa subong is down the new DOTR pag abot niya ginpakuha niya and immediately we comply with the directive ginkuha kag naging matalunsay ang pagsulod sang pasahero only that nga nanibag-o kita and then there is this very isolated case no nato no but again we state no firmly nga isolated case and it is wrong to say nga nalutsan kami no wala kami malutsan because in fact na-stop siya namon. Na-stop siya sang OTS no because it is their mandate. Nakita dayon. But then again atong tawo shall we say it was his first time to take the aircraft no
kag ti ginagaw niya to sa sulod sa dira mismo sa X-ray nga area. Ti amo na natabo to. But sa subong we have enhanced the security personnel ara da ang PNP ABSI group through Major Doliente ara man ang ka-ABSI SIS nga may ara da nga plain clothes roving na siya under sa kay Mr. Alutaya. And then may ara kita nga third party nga security provider, duwa na da sila. Plus ang mga warm bodies pagid nga naga-profile kay that is actually what is happening in other airports, no? Nga pagsulod mo ya wala kaya sa vlog, only your ticket and your ID, then gina-profile ka na until such time nga makalambot ka na sa third floor. Amo na. Pero with regards to the security restricted items and other prohibited materials, pagsulod mo na lang, wala man, pero sa check-in mo, makuha kagid na digto, makita kagid sa third floor. Ang sa bag mo naman, makita naman na, because from the initial, ang X-ray, gin-transfer ina through the recommendations ng Office for Transport Security and the good secretary sang DOTR, gin-transfer ato sa back of the house. Sa likod sinang mga check-in counter, may conveyor, then diretso na to, diretso gina to, then may ara da duwa ka X-ray, makita gina sa dayon. So if something is prohibited nga ara sa imo pa ibagahe, you will be surprised ka. Ato ka na sa third floor kung abi-abi lusot ka na. Pag ginatawag ka, gina-pager. Paging, amo na yun. So, so, amo na gina-pager. So, manaog ka to karon and digto, i-explain sa imo. Amo niyo, may amo ni. So, ipakuha ina sa imo. So, it's safe, no? It's safe. Bago ikarga digto sa may ilang do karito, pakadto sa belly sang eroplano. Amo nang protocol. So, aside from that, dito sa third floor, kung sa di natabo tong pag-agaw sa kutsilyo, ako ginbutangan ko na to sila, gintagaan ko sila sang lamisa, ang PNP ABSI group, para nga malapit sila gilayon, nga ara dira sila 24/7, nga maka-profile as well as maka-observe sang demeanor or ang pangginawi sang pasayro, kung daw medyo kaki siya, alert siya, or whatever. And then ma-deter da yun ang similar nga natabo sadto, no? Hindi na siya makasulod. Diri pa lang sa sagwa, maano na siya, makosyon na siya. So, amo nang protocol ta subok, no? Alin sa initial pakadto na sa final departure. Okay. So at least plastado na kag na-address, no, atong isolated case. Sir Art, si partner ta JR, may concern ka to kay na parte sa parking fee. Oo, sir. Not only sa parking fee, but ang issue pa bala sang TNBS and taxi bala, sir. Okay. Nga hindi sila ka-pick up pasero sa curb. But you have to stay inside sa parking and pay for the parking fee. Amo na nagligad may confusion kay ang iba nga TNBS o taxi, ginadugang nila ang 50 pesos. I think na pa-charge sila. So paano to na, sir, mahatagan sang those well, una, ining plus 50 nga ni, Kaap has nothing to do with this. Why gid kami, and we are surprised nga naganoy ang ngalan ng Kaap. Yes. There are some drivers TNBS as well as taxi nga daw misinform man sila, or maybe misconstrued bala na sala ang interpretasyon nila. Actually, ang ila na iya, it's part of their kung ano man na nilang rason kung additional. Ang 50 priorly parking fee na namon. Pusubong hindi ka na lain na yang mahal na yang amon da parking, because in fairness man sa concession division namon, it has been studied and it's a department order namon nga ma-increase sila in all Kaap airports. Wala sang exemption. So whether it's a third run airport ka o ang parking mo pararihas diri sa Iloilo Airport. But anyway,
Ang regarding naman sa mga TNVS, previously sang naglisensya sila nga ma-operate sila, gin-allow sila namon with the concept na tani may parking sila to sa sagwa kag pagpitik sang sang ila pasahero kay ining TNVS ining Grab especially to mention Maxim etc. Ara sa sa cellphone sa app. Sa app. So, may ping location. Oo. So bisan diin sila. So kung may ato sila yung parking sa sagwa, which was the concept at the outset, dito sila masulod sila, din pakita nila. However, nagdamo sila perti kadamo-damo. And they occupy most of the parking space dira sa amon. And then there's that also ang issue nga magkuha sila naga-cater sa pasahero within na gid sa airport. May ara ako nga naka-cross ng mga reports sa security nga ang TNVS driver upod na to sa taxi nagambal man saya grab tikaron it defeats the operation the protocol bala sang TNVS. Sa Subong, presently, amo nang bago ko lang tawgan man si manager ko, our acting civil aviation area manager gali, si Engineer Diego Bicendario, and then acting airport manager man naton Subong. Nagpatimaan sa akon, Art, please inform the kung ikasugin man karon, like pareho sinin tandog naton, that the Grab will be allowed kung diin man saya nag-contract sa iya nga app, makasulod sila. Of course, may sticker kami nga ginano para ma-identify namon between a private vehicle yes, kag correct. ang Grab. Maka-pick up sila sa curb, sir. Maka-pick up sila dira kay may designated area kami. But hindi sila pwede ka-park nga dira sila yung standby and wait for that ping na Pin location. kay otherwise nag-compete sila sa taxi nga may ara mas lang nga parking. So we are encouraging them. If kung gusto nila, then mag-concession contract sila sa like what the ATOP or the Association for Taxi Operators in Panay, no? Na nag-concession agreement sila sa amon kag nagabayad sila sa bulanan. So we have to protect them. Because we kaap kami, operator kami, they are their concession sila namon, concessionaires. So we have to protect them. Ang TNVS hindi pa siya namon concession. So we are giving them the privilege man. Si Grab na ni pwede siya ka-concession. Damo daw sa mga bakante, sir, kay mahal ang overnight parking. Oo. So Pwede gid siya. Pwede gid Pwede gid siya. dito sa area sa overnight parking. Pasalamat kami. Concession, no? 600 per. utilize nila, no? Masig mabati ang Grab. That's a good, that's a good spot. Kaya sa Subong, mahal mo sir ang parking sa overnight. Although nga ang mga Grab officials they're continuously talking with the CAAP now kung anong arrangement kay daw ginhold anay namon na for quite some time, and then now we allow them basta nga mo lang na hindi sila yaka-park sa sulod tani sang amon parking area kay amon nang isa ka issue I think nagagutok. amon na solusyon, sir, no? Mag-concession sila. Possession. Kay may space pa man to. Amon na wala to sumo kay medyo mahal di man ang overnight parking. So mga tao nag-option parking sa gwa. Di kan actually utilize that, no, nga area kanami. Do para nabla kung maglanding ka sa NAIA kadto ka sa ABC yung mga kwan la. So then ina nga area pwede gid ma-utilize ang Grab mo. Ano pa dang iba ni? Maxim. Maxim. Pero may option pa man sila, sir, no? Aside sa sulod sa airport, may mga outside na nga parking Actually, parking sa Sagwa, area nga may medyo lesser. And along with that, nag-aapilar tani kami nga ang mga private man yan nga nagalikaw sang mahal nga playran. I don't think 50 pesos para magka-park ka, hindi naman na ang ila galing ya mga ritubado gid sila ya
sila. Diri sila ya along the way ining sa way ang ano panawag silang service road sang Kaap. Dira sila ya nagapark. You know, it invites trouble. Yes. Oh, it invites trouble. Ay, dati nga lang ko do mga dungganon man nga mga driver, mga tagiya. Pero I don't know kung ano niya nga klase kabatasan nila nga dira sila, especially sa hapon na. Wala lang ni sila na nagyan nga balang itutukan pa namon. Pero we are talking it out with the LTO and the ano nga. This is not supposed to be a parking area. Gamay-gamay mo na, sir. Yes. Service road mo. And you know, technically, ining service road na mo ni, wala man inigin himo o gin-construct halin sa road users tax. Nga pares ako may salakyan ko gabayad ko mag-registro ko tanan-tanan kita nga may salakyan mag-registro bayad road users tax amo ning gina-construct sa tanan nga mga alagyan. Pero inang service road iyan ay asang ka for very very specific reason para sa mga ticket mo kaya nahadlok ka mabayad sang 50 pesos ka madali Ay, Kalibog-gulok. parkingan, pagsulod mo, sugat ka man lang, I think 50 pesos. Yeah, is oo. okay. Ang isa lang ka contention ng overnight after parking. hindi after mo sang imo nga pila na daw I think daw 2 hours after sinati masaka na siya. Maratom lang, hindi ka man Oo. earlier mo. Oo. Masugat ka man. Pero ang isa na sir ka, mahal ang overnight. Hindi yung overnight. That's Muna why, makita mo, why na halos ka parking Oo. overnight. Oh. sa sagwa na sila ka parking kay may ara man daw may ara man ang mga parkingan da Pero sagwa. I think ang kuano, okay man na masugat ka, park ka for an hour to, okay man. Galing iban wala gid. Hindi gid digtugid sila sa service road road gid. di kabudlay. Ang in-charge sir ka pahapos lang sila. Daw ka pa hapos. Kay kun ang imo mindset kabi ang world view mo ya sang ginatawag nga orderly nga parking. Matarong tani, hindi ka daya mag-park sa kilid. Oh. Ay siya sa main road, sir, siya sa may Tatoy's area, pala. Ti amon pa na service road, iyan ang isang gap mo. Halin sa may first gate, pakadto na to sa sulod. So kabay pa tani kung may ara nga viewer, nga buta nga dras lega park. May ara damo na disgrasya. Damo na disgrasya da. Ti kabay pa nga hindi ang mga retubado hindi mag ano da hindi disgrasya. Correct, correct. Solgid sila kon ka. Wala kay kita kwaon. Ibaylogin nila ang 50 pesos no sa tawhay sila kag last lang may maperiswan bla no. Oh. Well, yan sa may parking, may waiting area na, sir. Kaap na nagyapon, sir, no? Ang parking sa may waiting area sa tabok sa terminal. Kaap Yeah, na, sir. oo. Why na, sir, plano nga padakuon, butangan aircon, what? Basi pa lang siguro sa kwan. You know, evolution of business. Basi kani may do pareho pa na sang iban nga do elevated parking. Elevated parking. So may Possible na. ano na, dala na mga duty free, butang muna na padakuon siya. Or nga namin gid may aircon. And by the way, ang ato nagali yang nga terminal kundi nakita nyo may mga board up na no. Then may escalator na, then may elevator pa. Ining open to above na ang plano sina isira na eh. Sirhan na lang ina because to maximize the space and then that will be a provision for additional nga mga kwan. May nga last mga question mo concession. kay sir, no? Ang natabo sir sa PPP OPS original proposal status sang Villar Group. No, Yes. Kamo sir ang ka-engage sila for PPP or province? Actually, ang madamo kami nga Kaap Airport operated nga ginline up sa PPP. Okay. It is not is the province. Pero di ba na news sir na ang Iloilo nadaog na ni Villar ang original? No, I mean he was granted original proposal status. Oo, kay daw nag-submit siya sang unsolicited. Well, before the election. After the election, before the election, permi sila nagabisita ng Villar Group. Subong sir. And sa Subong daw, wala na gid ako kabati dira. As a terminal supervisor, maagi gina sila. There is that group, however, nga daw pulupamasyar dira. And asking for some data muna.
So I don't think the Villar Group will still pursue Okay. sa But they privatization. were granted the OPS, sir, yung original proponent status. Yeah, but that's for the people dito sa Babaw to decide. Kami para sa ako, wala naman lang kuya, ano ko na... Basta importante mo, bra. Oo, importante. You know, correct. Philippines is a very unique country. Nga ang CAAP is both an operator of airport, regulator at the same time, Yes. and amo na in other countries the government regulates. Right. Pero ang nag-ooperate private. Yes. So maka-impose ka. But as I've said earlier nga, it's a unique this sa Pilipinas nga both as a regulator and operator. So man. But you see, GOCC nito. ang Katiklan is already operated by San Miguel, ang and other airports So kami way mga miga Even though sa sunod-sunod muna, sir, kamo ga-regulate. ang CAAP has that mandate to regulate the air side. Okay. Because all airports for that matter is divided into two, the land side and the air side. Sa land side, ara concession, operations and terminal, parking, etc. Sa land side that's the landing and takeoff. Yeah. So dako na siya iyang issue, dako na siya iyang revenue sa tuod. Ano ang paggamit mo sang air side na. Yeah, air side. So regulator kami Pero the tower and the air side. Pero operation sa airport, it could be private. Yeah, it could be concede. Ito, pwede mo na ma-concession. Sir, may mensahe ikaw or luyag ibalo pa sa aton mga viewers and followers, especially sa mga activities sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Kaya sa imo opisina, sir, Sir Art? Yes, thank you, sir. Ang CAAP Subong is trying its best to respond to the needs sa civil aviation. With that, we are also trying to capability building sa aton. We are now in our recertification of the EMS because Iloilo Airport was the only airport nga awarded certification by the ining ISO, So sa Subong na ara kami sa recertification namon, we have the re-audit na naman to level up again and show to the whole world that we are world class kay ISO na kami, and also sa mga would-be travelers, it is a good consideration prior to your take-off or flight, mga an hour before ara na kamo para nga maka-preparar kamo sang inyong mga helikoton kay ibanda may mga over baggage, may mga security restricted items. So amo na siyang nag-stall, nag-afekto sang ining matalunsay nga pagbiyahe, and sometimes ang ibanda wala pa ID, which is very important. Ang ibanda damo na limtan, so an hour or two spelling how we done especially ang mga kabataan naton nga wala sang mga ID, ang mga timbang naton nga wala ID, a lot of it di reklamo sa opisina ko, di wala ginbili ng iya nga timbang kay wala ID. Ang inanghinambal ng ID wala nga valid ID, so kadako nga sa vlog sa pagbiyahe, so amo na mas earlier, mas pag-check-in mo ang pinakalisa 2 hours, hindi man sobra nga 3-4 ka oras kay nag-contribute kada sang amon nga inang pagkagutok, kay ka nagdamo ka mo. So amo lang na nga kon, and of course be considerate man nga as we are trying to improve sa Subong. Medyo magahod ang airport kay ara damo-damo sa mga board up, and hopefully matapos that will give some sort of alibyo na sa aton mga flying public. Salamat gid kag sa ini nga pribilehiyo. It is a great privilege for CAAP, kami siyang nabalance. Ma-inform naton ang public, ma-explain naton kag anyway, thank you gid. Thank you, salamat for the privilege and the welcome. Thank you. Si Sir Art Parenio, ang Air Terminal Supervisor and Public Information Officer sa CAAP Iloilo International Airport, mga partners,
na-address na to kag mga concern man sa public, no? Especially sa operation karon sa Iloilo International Airport, mga partners. Kag bantayan sa aton sa nga pagmanumbalik, maging kaupo nato ng Bureau of Fire Protection diri sa syudad sa Iloilo. Marso kita mainit. Fire Prevention Month. Fire Prevention Month ang ang aton sa nga gina sa ulog. Mainit ang department nila kay damo tuwing kasuwa, no? Sa Bureau of Fire Protection sa may central office ang man sila sini nga procurement. But nevertheless, ibaloon naton karon kung anong mga update diri sa syudad sa Iloilo, especially ining recent nga fire incident diri sa May Lapas. Barangay Castilo, Lapas. Yes, kag ibaloon naton kung ano paginandugang impormasyon nagikan man sa Bureau of Fire Protection sa syudad sang Iloilo. Standby. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Sa Iloilo City, ramdam ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Makikita ito sa mga museo at mga lumang gusaling tahimik na saksi sa mahabang kuwento na pinagdaanan ng lungsod. Ito ang Calle Real. Sa lugar na to, para kang ibinabalik sa nakaraan. Malinaw na maririnig ang ingay at mararamdaman ang sigla ng Iloilo City mula noon hanggang ngayon. Upang mapanatili ang ganda ng mga makasaysayang gusali sa Heritage District ng lungsod, isinailalim sa underground cabling ang kahabaan ng Calle Real. Dahil dito, nawala ang mga poste at buhol-buhol na kable ng kuryente. Mas malinaw na ngayong makikita ang mga lumang struktura. Ilan din sa mga makasaysayang simbahan at gusali ay napailawan na rin dito sa lungsod, na sa gabi ay mas lalong nabibigyang buhay ang arkitektura. Mas maaliwalas ang paligid, mas litaw ang ganda. Pero alam mo ba na sa likod ng unti-unting pag-unlad ng lungsod ay may isang malaking problema palang kinaharap ang Iloilo noon. Ito ay ang sistema ng kuryente. Ilang taon lamang ang nakalipas, malaking hamon sa Iloilo City ang hindi stable na supply ng kuryente. Mga lumang kagamitan, outdated substations, at mataas na system loss. Kapag mataas mas pumasok ang More Electric and Power Corporation, isang pribadong power distribution utility na nag-take over sa electric supply ng Iloilo City matapos ang halos isang siglong operasyon ng dating distributor. 6 years ago, Congress decided not to renew the franchise of the private DU in Iloilo. It was an opportunity. We saw kung makatulong tayo, why not? Although I've been quite long in the industry already, I was with the transmission, specifically National Grid Corporation of the Philippines. I also put up coal-fired power plant. Having those experiences, transmission and generation, I was asking if I could run the DU in Iloilo. Now, what really shaped more power, why it has grown, is really because of our customer focus. When we started in Iloilo sa More Power, we were just so focused in Iloilo on how to bring back the trust of consumers to the DU. I mean, how could we improve the state of operations? Because at the time, brownouts almost every day. And then pag may brownouts, I mean, it goes for how many hours. Customers could then call the hotline, walang sumasagot. There are a lot of problems. I was confronted with that situation when we entered. But I focused on customers in all aspects. Basta sabi ko, trabaho lang. Almost 80-85% was really into facilities. There's no magic. I mean, there's no rocket science even. What you need actually is the infrastructure. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Delivering electricity is not only about having the collectors, the linemen. Well, that's one part. But the other part is that you have to have the appropriate lines. You have to have your correct size transformers. And it needs resources, capital expenditures to make sure that you'll be able to fulfill that promise. Now, if you don't have the resources for the capital expenditure, I'm sorry to say, I mean, it will be a very difficult challenge. This business
is heavy on capital expenditure. Ang ano pa rin, objective pa rin of all of that at the end of the day is to give better service to consumers. We justified it naman to the regulator that even if, we are using put it more expensive equipment but of quality, and we know that this could last longer, we made sure that our facilities are really state-of-the-art for now because technology keeps on improving. But for now, I think this is the best that we could offer. But at the end of the day, all of those are really geared towards consumer satisfaction. We needed to have that system because we want to make sure that we fulfill yung ating promise to consumers that in 15 minutes may response kayo. Matapos ang takeover noong 2020, isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapalit ng mga dilapidated o lumang electric meters. Yung mga unang ginawa dito ay yung mga metro, kailangang palitan because there are many meters here in Iloilo City na dilapidated, hindi na gumagana. That's the point of sale, di ba? Siyempre, paano ka makakasingil ng tama kung yung metro tumigil na, hindi na umaandar ng tama, or kung mabilis, di ba? Baka na-overcharge yung customers. Both ways yon, advantage to the customer kung mabilis o mabagal, kung hindi na tama. So, kailangan calibrated. And then, there are many facilities na antiquated, luma na needs rehabilitation and upgrade. Because during the pandemic, mabuti na lang pandemic because may mga critical equipment na muntik nang mag-overload na. So, nagkaroon din ng time to really repair and rehabilitate most of the substations. Then, pinalitan ng mga primary lines. Sinimula ng modernisasyon ng power distribution system upang palakasin ang power system sa buong lungsod. Lahat ng mga devices na mga crucial, pinalitan namin. Tapos yung linya, pinalitan namin 3 wire yung tawag doon, yung insulated na wire. Yung purpose nun is may mga ibon, may mga kahoy, hindi siya magkaroon ng problema. Kasi insulated siya eh. Wala siyang cause na mag-jump yung kuryente sa kabila or pupunta sa ground. Kasabay ng modernization na ito ay ang pag-install ng isang state-of-the-art monitoring system, ang SCADA. Ito yung state-of-the-art namin na system which is yung SCADA. Ang ibig sabihin ay supervisory control and data acquisition. Makikita dito lahat ng nangyayari sa substation at saka sa labas na linya. May mga monitoring tayo at saka yung switches. Kung ano mangyayari sa buong substation, dito makikita. Kung meron tayong makita may mga problema, maaagapan agad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, real-time na minomonitor ng mga engineer ang operasyon ng power grid. Kapag may aberya sa linya, mas mabilis itong matutukoy at ma-actionan. Kapag nasira ang isang substation o may emergency, pwedeng mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan. Sa loob ng ilang oras, pwedeng tumigil ang negosyo, ospital at traffic lights. Pero paano kung may substation na pwedeng dalhin kung saan ito kailangan? The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster, the hosts or its show channel,